Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ito po ay paulit-ulit ako dito sa subject na ito. Ito po yung may kinalaman sa representative ng isang taong involved sa usapin sa barangay. Maaaring complainant o maaaring respondent. Ang tanong po lagi na madalas ko nang binanggit sa mga videos ko dito sa Katarungang Pambarangay Channel ay kailangan ba ng representative sa isang partido sa mediation o kaya ay sa conciliation? Meron naman daw special power of attorney. Pwede na daw yun na i-represent ang isang partido sa usapin sa barangay. Ngayon mga kabarangay, ano po ba ang sinasabi ng batas? Maaari bang magsama ng representative o kaya yung mga abogado nila? Ito po ang sagot mga kabarangay. Ayon sa Section 415 ng Republic Act 7160 ay kailangan na personal na dumalo ang mga individual na partido sa mga pagdinig sa barangay nang walang kasamang abogado o kaya ay kinatawan. Ito po yung representative. Maliban lamang sa mga menor de edad na kailangan gabayan ng pinakamalapit na kamag-anak na hindi abogado. Ito pong batas na ito ay madalas ko na po, kagaya sabi ko, madalas ko nang banggitin ito sa aking mga videos. Hindi lamang local government code ang nagsasabi na bawal ang representative o ang isang abogado. Maging ang Department of Justice o ito pong kanilang DOJ opinion number 098 series of 1989. Okay, ang sabi po dito, hindi pinapayagan na dumalo ang mga abogado o representative sa barangay mediation o sa conciliation. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Katarungang Pambarangay Law. Ayon sa Section 2 ng naturang batas, sa bawat proseso ng conciliation sa barangay, mga partido lamang ang personal na dadalo at hindi kinakailangang magdala ng abogado. Kaya ito po ang ating tandaan mga kabarangay. Ang mga abogado ay maaari lamang dumalo sa mga pagdinig sa barangay kung sila mismo ang isa sa mga directly involved sa isang kaso. O kaya ay kung sila ang complainant o kung sila ang respondent, maaari po silang dumalo sa isang pagdinig sa barangay. Ulitin ko po mga kabarangay hindi po allowed ang representative kahit sila ay armado ng special power of attorney. Pangalawa, hindi po allowed ang abogado na i-represent ang kanilang kliyente sa isang usapin sa barangay. Kailangan lang po kung minor de edad ang involved sa isang kaso, maaari silang samahan ng pinakamalapit na kamag-anak na hindi abogado. So sana po malinaw ito sa bawat isa na madalas pong itinatanong sa akin. Pero hindi ko rin po masisisi. Kasi meron pong nagtatanong sa akin na bago pa lang natuklasan itong aking channel na ito. Kaya po para doon sa mga alam na ito, pagpasensyahan niyo po ako kung ako ay madalas na paulit-ulit. Kung alam niyo na po ito, marami pong salamat. Kung kayo po ay bago sa channel na ito at ngayon niyo lang po nalaman, ito na po ang sagot sa inyong tanong na kailangan ba ng representative o kailangan ba ng abogado sa mga pagdinig sa barangay,
Ang sagot po ay hindi. Kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit ako. At salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, ako po si Jeffrey.